Napaka-importante yung impluwensya din natin, lalo na sa labas ng komunidad, sa pagbabahagi ng kwento. Mahalaga na ibahagi natin din ang ating karunungan dahil ang ating karunungan ay may malaki ding contribution sa ating lipunan. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Enan, mula sa Pampanga. Nakilala ko ang Liwanag at Dunong dahil lang sa kaibigan ng ate ko. So yun, sinabihan niya yung ate ko na ayun, merong ganitong organisasyon na magtuturo sa mga bata. Tapos yung hinikayat lang din na sumama ako. Pero wala akong idea kung ano ba. Hindi ko nga din alam ang pangalan. Sinabi lang din organisasyon. Tapos yun. Pero yun, doon ko nakilala ang Liwanag at Dunong. Nung nalaman ko na ang Liwanag at Dunong, nalaman ko ang kanilang advokasya, lalo na patungkol sa mga pagbibigay literasiya sa ating mga katutubo. Natatandaan ko kasi nung ako ay nasa kolehiyo pa lamang, ang advokasya ko talaga ay para sa mga katutubo din naman. So ayun, naging parte ako ng Katribo PUP na kung saan ayun, kami ay namamahagi ng mga karanasan at kalagayan ng ating mga katutubo sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. At ayun, naudyok ako mag-volunteer dito dahil sinabi ko sa sarili ko na paano ko maipaglalaban ng maayos ang komunidad na aking pinaglalaban kung hindi ko naman alam ang kanilang istorya, kung anong kanilang tunay na pamumuhay. So yun, sabi ko nga nung first day ko dito sa ating komunidad, sabi ko na gusto ko naman magkaroon ng first-hand experience when it comes to serving the indigenous people, especially our Aita community, para mas mapalalim kung ano ba yung pinaglalaban ko. My hobbies. Okay, so sige. Ayan, so pag sinabi natin, Ang una kasi naging task ko dito ay yung Dunong, na kung saan ay nagtuturo tayo sa ating mga sa ating mga learners din dito. Halo-halong emosyon, may tuwa, may lungkot, at may makatarungang galit kang mararamdaman. Mas nangingibabaw talaga yung makatarungang galit. Lalo na kung pagsusumahin mo ang aking mga experience sa pagbalik ko dito. Mas nagkakaroon ng liwanag sa akin, sa pananaw ko, kung ano ba yung talagang karanasan nila ng pamumuhay, lalo na dito sa komunidad. Dahil una, meron lang akong ideya, pero ngayong itong ideya na to, napapalitan siya ng pansariling karanasan. At dito sa pansariling karanasan na to, mas nahuhulma yung aking pananaw pagdating sa mga karapatan talaga na katutubo na alam naman ng lahat na sila ay pinaka hindi nabigbibigyan serbisyo. At kung ikaw talaga yung nagvo-volunteer dito sa komunidad, talagang mararamdaman mo kung ano yung danas na kahirapan dito sa komunidad. At hindi lang to dapat maramdaman, kundi dapat pagtuunan ng pansin at kung anong dapat pwedeng gawin dito, lalo na sa karapatan nila. Hindi halata. Pinapa-bata nyo naman ako. Sabi nga ni Ate Ning sa isang kanyang interview sa radyo na ang Liwanag at Dunong is a catalyst to serve as an avenue for resistance. Nagbo-volunteer tayo dito, hindi lang din naman para makatulong sa komunidad, ngunit para makatulong din sa ating lipunan. Kasi sa pagbo-volunteer, nagiging parte ka na din of challenging the status quo sa ating society, na kung saan kaya niyang questionin ang kanyang lipunan at kung anong kaya niyang pwedeng iambag dito. Ang challenge na kinakaharap ko bilang isang volunteer ay una yung paggising ng maaga dahil madaling araw pa lang kailangan ng gumising para pumunta sa komunidad. So hindi siya biro. Ayun. Pangalawa, napakalayo ng papasok dito sa ating komunidad. And then pangatlo dito na hindi biro yung ating ginagawa. Dahil yung pagtuturo sa mga kabataan, sa ating mga Aita Bolilits ay hindi siya basta-basta lamang. At hindi din basta-basta lamang ang pagtuturo din sa mga nakakatandang Aita. Pinaka-challenging sa akin talaga yung routine, lalo na yung every Sunday na nangyayari yung paggising ng umaga. Pero itong challenges na to,
nakikita ko siya bilang isang disiplina. Sa mga maliit na aksyon na to, yung paggising ng umaga, yung hindi malilate dahil maapektuhan yung mga iba pa nating volunteer. Ayun, para sa akin, it's just a small gesture but it has a huge impact for others as well. Na dito sa komunidad, hindi mo lang matututunan ang kanilang kabuhayan, hindi lang ang kanilang karanasan, ngunit matututo ka din sa disiplina ng komunidad na kung saan may magandang ehemplo bilang isang volunteer. Sa mga binibili. Napaka-importante yung impluwensya din natin, lalo na sa labas ng komunidad, sa pagbabahagi ng kwento. Mahalaga na ibahagi natin din ang ating karunungan dahil ang ating karunungan ay may malaki ding contribution sa ating lipunan. Maganda na yung karunungan natin, hindi lang natin siyang sinasarili, ngunit ginagamit din natin siya upang magbigay ng mapagmalayang edukasyon para sa ating komunidad. Lagi ko lang tinatandaan tuwing nagbibigay ako ng serbisyo, gagamitin ang aking karunungan, lagit-lagi mula sa iyo para sa bayan. Para sa akin, wag niyo na pag-isipan kung nagda-doubt kayo. Subukan niyo na agad mag-volunteer kasi baka meron na kayong mga question sa isip niyo na baka ganito, baka ganyan. Mas mainam na pumunta muna kayo at saka kayo magkaroon ng judgment kung ano ba yung karanasan ninyo para masabi ninyo na ipagpatuloy pa ang pagbo-volunteer o hindi. Minsan kasi kailangan din natin i-align yung ating nasa puso. Dito sa komunidad, hindi lang tayo nagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat, ngunit tinuturuan din natin sa kanilang ipaglaban ang kanilang sariling karapatan. Sabi nga ni Ate Ning na wala naman na din tutulong sa mismong komunidad, kundi ang kanilang sarili. Napaisip talaga ako doon kasi nasa isip ko lang na pagbibigay serbisyo, ngunit hanggang saan? 'Di ba?